Huli raw nakita si Melody na kasama ang kanyang pinsang si Abby, hindi niya tunay na pangalan. 15 taong gulang si Abby at estudyante rin sa high school sa Isabela. Tay, sabi niya sa akin, pagtapos ng test namin, uwi na ako. Maaga, sabi niya naman. Hindi umuwi. Hindi na nakauwi. Naku po, naloko na. 2 bata na ang cannot be reached. Lumipas ang ilang araw, unattended pa rin ang mga menor de edad. Hindi pa ako nakakatulog, hindi pa ako nakakakain kasi iniisip ko yung kapatid ko kung nasaan siya. Hanggang isang tawag mula sa kapatid ang kanyang natanggap. Kinausap ko yung kapatid ko, sabi niya, ate tulungan niyo po ako dito kasi wala kaming pamasahing pauwi. Takot na takot siya, tapos umiiyak sa akin. Di umano'y nasa Lipa, Batangas ang mga dalagita kasama ang mga callmates nila. Ngunit isang revelasyon ang hindi matanggap ni Aileen. Nung nagiinuman sila, sabi ng kapatid ko, nagiinuman sila tapos lasing na lasing sila. Pagkatapos na may nangyari na daw sila. Tapos sabi ng lalaki, ang sarap pala ng kapatid mo, virgin na virgin, sabi niya sa akin. Ang mga minor de edad, inabuso. Para mailigtas ang kapatid at pinsan, lumapit siya sa aming tanggapan. Agad naming pinuntahan ang posibleng kinaroroonan ng mga bata. Inabot na kami ng dilim sa paghahanap. Ngunit nagliwanag ang aming paningin ng maispatan si Melody. Ang mga cannot be reached na mga minor de edad, kumpirmadong nasa Lipa sa Batangas. Kinabukasan, maaga kaming nag-charge papunta sa bayan ng Lipa. Sa opisina ng Social Welfare and Development ng munisipyo, idinulog namin ang problema. May kamalian doon. Kumbagay, ginamit mo yung kahinaan ng isang bata para may sagawa mo yung gusto mo. Kaya nga, basta kuhanin natin ang bata, ibigay sa magulang, tapos. Dahil illegal ang pagkupkop sa mga bata, isang rescue operation ang agad na plinano. Kasama ang mga otoridad, pinuntahan na namin ang kinaroroonan ng mga dalagita. Pagdating sa lugar, di na napigilan ni Aileen ang sarili. Agad na niyakap ni Abby ang kanyang ama. Habang si Melody naman, tila hindi pa makapaniwala sa mga nangyayari. Kayo na sa tama, anak. Alam ninyo, ilang taon ka na, Ineng? Ikaw. Alam ninyo na ang mga batang yan ni Milon. Anak. Huwag naman, tol. Patay mo yan. Kinilala ang mga callmates na sina Jonathan, 34 na taong gulang at isang magbabalot. At si Joey Sambuanga, 29 na taong gulang, isang electrician. Ginamit na nila, ayaw ko po nila. Sila nag-ano sa amin, nag-dial. Nakuha ang number namin. Ay, hindi ako nagpapapa. Talaga lang, ha? Bilang patunay na wala silang kasalanan, isang dokumento ang kanilang ipinakita. Nakasaad doon na kusang sumama sina Melody at Abby sa 2 lalaki. Dapat pinalam nyo sa kapitan dahil ang kapitan mismo, o kahit kayo, alam naman ninyo yun. Pag minor talaga, hindi po pwede. Ako. Hoy! Ikaw na! Sa Lipa Police Station, idiniretso ang tila mga low-bat na mga suspect. Nag-rotate ng number, tapos nang mag-rotate niya number ko, tinawagan niya ako, call meet kami dalawa. Sabi niya sa akin, sige pupunta ako dyan. Sige, punta. Punta sila. Ang sabi niya sa akin, kaunin mo kami. Paano sila pumunta sa inyo? Nag-ipon po sila ng pera. Na para punta sila rito. Pagpunta namin sa bahay, yun, sabi ko, teka muna, mag-usap muna tayo. Nag-usap kami. Sabi ko, pwede ka pa man bumalik? Total, pwede pa bumalik.
bibigyan to pamasahe pabalik. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, wag na. Ayaw ko na. Sabi sa akin, mahal kita, sabi niya. O di yun, nangyari hanggang ngayon. Ano kayo? Nalabat first sight? Lalong naggit-git si Aileen. Oh, tignan mo yung kapatid ko, ang ganda-ganda. Ikaw, tignan mo yung mukha mo. Okay lang po, kahit lang Tignan mo yung mukha mo. Oo, kita ko na po. Nagsalamin ka muna, Opo, kita ko po. sana tinira. Ha? Yung tatay ko, 37 pa lang. 3 years, ang gap niya yung tatay ko. Tignan mo nga. Tignan mo nga yung ginasa mo, 16 years old. Pinasa. Inamin ng dalawang lalaki na may nangyari na sa kanila. Ayaw po. Some beses. Ginawa ko po ito dahil mahal ko siya. Hindi yung ginawa ko to para manloko ng tao. Ayon kina Melody at Abby, nabihag daw sila sa tamis ng dila ng kanilang mga callmates. Palagi niya pong sinasabi na mahal niya ako. At palagi din po siyang nagtitext o tumatawag po. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Kahit hindi pa tayo nagkikita, mahal na kita kahit sa cellphone lang. Nag-abroad daw po siya ng 3 years. Pagkagaling daw po niya ng abroad, magpapakasal daw po kami. Habang nag-abroad daw po siya, mag-aaral ako. Dahil minor de edad sina Melody at Abby, mabigat ang mga kasong kinakaharap ni Jonathan at Joey. Pwede silang kasuhan ng consented abduction saka yung RA 7610 natin. Kung mapatutunayang nagkasala, rehas na ang susunod nilang hihimasin. Paalala mga kapuso, hindi masamang magmahal lalo na kung ito'y totoo at busilak. Ngunit kung batang-bata ang iibigin, siguraduhin hindi ninyo sila aabusuhin dahil ang pagkupkop at pagtanan sa mga minor de edad ay ipinagbabawal sa batas. Ang galing ni Mama Zita. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ito ang investigador at ako si Mike Enriquez. Proud to be Kapuso. Investigador, ang supungan ng bayan. Investigador, hindi ka uulungan. Investigador, tapat na nagseservisyo. Tinatantanan ng mga taong may raso.